Ano ang laman at nais ipahiwatig ng mga masasamang panaginip ng ating mga senders sa episode na ito? Pakinggan ang mga tunay na kwentong ipinadala sa ating email sa sindakstories2008@gmail.com. Oras na naman na. Naaalala ko na noong bata pa ako, mahilig akong magsuot ng puting bestida. Meron pa nga din na naaalala ko kung paano ko gamitin ang kurtina ni nanay at ilalagay sa ulo ko na para bang belong pangkasal. Sisilipin ko ang aking sarili kung gaano ako kaganda. Matapos ay magsasayaw-sayaw sa harapan nito at makakatulog na lamang sa papag dahil sa kapaguran. Naaalala ko rin noong bata pa ako. May napanaginipan ako. Naglalakad daw ako sa isang madilim na bahay. Kitang-kita ko ang lahat ng nakakalat sa bawat sulok nito. Kasabay noon ay dinig ko ang mga alulong ng aso na animoy naghihinagpis sa pagkawala ng kung sino. Lumakad ako papalapit sa isang puting silid. Dahan-dahan. Natatakot kasi ako na baka may mabulabog ako sapagkat nakikita ko na ang figura ng isang dalaga na naghihinagpis. Makalipas ang ilang saglit ay nagwawala na ito at minumura ang bawat santong maaalala nito. Sinabi pa niya, "Pa, nasaan ka? Bakit mo ko iniwan dito ng mag-isa? Napapagod na ako. Lagi na lang akong mag-isa." Yan ang paulit-ulit niyang sinambit. Nalilito ako. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi ako pamilyar sa bahay na pinasukan ko at siguro dala lamang ng halo-halong emosyon, hindi ko napigilan na matawa ng mahina. Natawa ako dahil sa labis na kalungkutan. Natawa ako dahil hindi ko siya naiintindihan. Hanggang sa, "Sino ka? Putang ina mo! Hindi ko kailangan ng pagtawa mo. Hindi ko kailangan ng presensya mo dito." Nagulat ako. Sumigaw ang dalagang iyon. Doon ay na-realize ko na nakikita pala niya ako. Napakunot ako ng noo at mas lalong nalito sa pangyayari. Yung sigaw niya, palahaw ng iyak niya, yung alulong ng mga aso, ang madilim na bahay at pasilyo. Hindi ko naiintindihan lalo. Nakakabaliw at ayaw ko na. Ayaw ko na dito. Sinabi ko pa nga na sana kung panaginip ito'y may gumising na sa akin. Gisingin niyo ako. Lumipas ang panahon. Bangungot ang nangyaring iyon. Nalimutan ko na rin eventually. Akala ko, iyon lang ang bangungot na mararanasan ko sa buong buhay ko. Lumaki ako sa tahanan na katamtaman lamang. Katamtaman sa paraang makakakain ako ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Salat kami sa barya. Kita ko ang pagod sa mga mata ng aking ina tuwing uuwi ito galing sa kanyang pagsasaka. Naging saksi ako sa dahas. Napatay kasi ng aking ama, yung lalaking kamuntikan ng kumuha ng aking puri. Kaya siguro kami napunta dito sa munting tahanan na ito. Dahil nagtatago ang ama ko. Natatakot din siya sa kung anong pwedeng gawin sa kanya sa kulungan, lalo na at yung pamilya nung demonyong yun ay makapangyarihan. Naaalala ko
Noong nasaksihan ng mga kapitbahay ang pagpalo ng tubo ng aking amahin sa ulo ng demonyong binatang iyon na ang sabi ay lasing lamang ng gawin ang kahalayan. Sinugod kami ng buong barangay. May dala-dala silang bote, kahoy, bakal, patalim at sumusugod ng galit na galit. May iisa silang layunin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yung ama ko na prinotektahan lamang ako ay gusto nilang patayin. Taon na ang lumipas noon, pero ramdam ko pa din ang hilakbot. Naririnig ko pa rin ang hiyawan ng mga galit na taong gustong pumasok sa aming munting tahanan. Sa tuwing naiisip ko ito ay kinakain ako ng lungkot at ng takot. Dumating na rin sa pagkakataon na naghahalo na ang realidad at ang aking halusinasyon. Hindi ko masabi. Marahil ay gawa nga ng halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Hanggang sa may nakikita na akong batang babae. Nakaputing bestida at nakabelo. Nakatingin sa akin na animoy ng aasar sa mga nangyayari. Para bang kinukutya ako dahil sa kamalasang naganap. Dumating na sa punto na nagpatingin na ako sa isang ospital, sa isang espesyalista. Binanggit ko ang nakikita kong bata. Pero ang sabi nila ay hindi ito totoo. Ang tanging kalaban ko lamang daw sa nararanasang depresyon ay walang iba kung hindi ang aking sarili. Uminom ako ng gamot, natulog, naroroon ang dalangin na umaasa din kinabukasan na sana'y mawala na ang aking pinagdaraanan. Ang depresyong kumakain sa buo kong pagkatao. Hanggang sa nagising ako sa isang madilim na silid. Dinig na dinig ko ang tik-tak ng malaking relo na nakasabit sa taas ng aming lumang telebisyon. Ito pa yung regalo ng aming mabuting kapitbahay noon. Sa gitna ng katahimikan ay nadidinig ko na rin ang pagpatak ng mga tumutulong tubig sa lababo. Hanggang sa walang ano-ano'y nadinig ko na naman ang mga alulong ng aso. Parang ramdam na ramdam kasi nila ang pighati ko. Para bang nalulungkot din sila sa pagkawala ng kung sino. Ito na naman yung pakiramdam na parang gumapang ang hilakbot sa buo kong katawan. Nanlamig ang aking likuran at kusa nang tumulo ang aking mga luha. Papa, nasaan ka? Bakit mo ko iniwan dito ng mag-isa? Napapagod na ako. Lagi na lang ako mag-isa. Habang umiiyak, pinagtatapon ko ang lahat ng bagay na madampot ng aking kamay. Sinisigaw ko ang galit at ang masidhing kalungkutan na hindi ko maintindihan. Minumura ko ang bawat santo na maaalala ng isipan kong nababaliw. Ang dami-dami nang nangyari. Ang dilim ng bahay. Napapagod na ako hanggang sa may nahagip ang aking mga mata. Batang babae na nakaputing bestida at nakabelo. Andyan na naman siya muli. Tinatawanan na naman sa aking pagkabigo. Tinatawanan na naman niya ang mga nangyayari sa akin. Tumatawa siya. Tangina, bakit siya tumatawa? Sino ka? Utang ina mo. Hindi ko kailangan ng pagtawa mo. Hindi ko kailangan ng presensya mo dito. Matapos noon ay tila nagsabay-sabay ang pagtunog ng relo na animoy nag-uunahan. Nagpapatong-patong na ang mga alulong ng aso sa labas. Ang hagulgol ko,
Ang sakit ng nararamdaman ko. Yung pagtawa ng batang babae na hindi ko kilala kung sino at naiingayan na ako sa buong mundo. Kinakain nila ako. Hanggang sa maging ang kakapiranggot na ilaw ay unti-unting nawawala. Parang sinasabi na wag na akong magpatuloy na mabuhay. Nanginginig ako at para bang naglalakad ako sa burak. Ang hirap ihakbang ng mga paa at pati ang mga paa ko ay nawalan na ng silbi ng tuluyan. Ang isa pang ikinalungkot ko ay wala man lang sumaklolo sa akin. Walang nagpakita na meron silang pakialam. Wala ding nakakaintindi. Sa aking paglalakad, bigla akong nadapa sa mga bagay na hindi ko maaninag. Sa aking pagkakadapa ay may nasalat ang aking kamay at alam kong isa itong lubid. Nanginginig at taimtim ko itong hinawakan at tinignan. Makailang segundo, bigla-bigla ay may tumakbong tanong sa aking isipan. Mas magiging magaan ba kung tutuldukan ko na? Ako po si Michelle Mitch. 34 years old at may isang anak pero ngayon po ay naririto na sa Manila nag-i-stay. Silent listener ng inyong YouTube channel at Spotify podcast for almost 2 years at habang nagtatype nga po ako ng story kong ito ay kasama ko kayo sa pamamagitan ng aking earphone. Ang kwentong ito, Sir Red, ay nangyari noong 2012 nung ako po ay nasa Zamboanga City pa lamang. Nagtatrabaho pa ako doon noon bilang isang kasambahay bago ko ma-meet ang tatay ng anak ko. Ako po ay tubong sibugay pero nagawi po ako sa Zamboanga City dahil sa aking trabaho. Napunta ako sa amo ko na nagtatrabaho bilang teacher sa isang tutorial center and that time po ay nagre-rent lamang po siya ng apartment. Nang mag-start na nga po ako na mag-work sa kanya ay nagkataon din po na nagkaroon din ng problema sa pagitan niya at ng may-ari mismo ng property, yung may-ari ng bahay kasi po hindi sila nagkakasundo sa ugali nito. Ilang buwan lamang po kaming nanatili sa nirentahang apartment na iyon ng amo ko. Kaya wala pong nagawa ang amo ko kundi lumipat at maghanap ng ibang apartment. Kadalasan po kasi ng mga apartment dito sa Zamboanga ay malalaki ang space pero depende rin talaga sa presyo kung kakayanin mong mag-stay. So nakahanap na nga po yung amo ko ng apartment sa isang barangay sa Zamboanga City at nagustuhan niya unang beses pa lamang po niyang makita. So after po ng ilang weeks, tuluyan na po kaming nakalipat doon. May kasama rin po kaming dalawang binatilyo at isang kaibigan ng amo ko na tumutulong din sa pagtututor at ang anak nitong babae na noon ay 14 years old na. Tapos yung amo at yung driver ng pick-up. Gabi na po nang makarating kami sa bagong apartment na nilipatan namin. Sa tansya ko ay pasado 9:00 na iyon. Ang unang sinabi ng mga kasamahan namin nang makita nila yung apartment, para nga daw po itong haunted. Ang forma po kasi nitong apartment ay para talaga siyang lumang bahay. Pero ewan ko ba, kahit sino din kasi ang makakakita ng apartment, laging iyon ang sinasabi. Luma, nakakatakot, haunted. Unlike sa iba pong mga apartment type na mga nirerentahan, ito po kasi ay parang dinugtong-dugtong na. Dinugtong yung bago doon sa luma hanggang sa napabayaan na. Yun bang parang Sir Red hindi mo alam kung alin sa pinagdugtong o alin doon sa mga iyon ang bagong tayo sa luma. Doon nga din po ako na weirduhan sa amo ko
kung ano ang nakita niya sa apartment na ito at bakit iyon ang kanyang pinili na lilipatan. Kasama naman po namin sa hilera ng apartment na iyon yung may-ari. Noong unang gabi ng paglipat namin, as in yung fresh pa lamang Sir Red na paglipat sa lugar, payapa naman. Nakatulog naman po kami agad at wala pong nakaramdam ng parabang namamahay, siguro dahil na rin sa pagod. Konting visualization lamang po sa itsura nitong apartment. May dalawa siyang kwarto, may common CR, maluwag ang sala at doon naman sa gawing kusina, kumpleto din naman mula doon sa lababo at mga cabinet na lalagyan. Meron ding isang kwarto doon sa gawin ng balkonahe. Maaliwalas naman talaga kapag umaga. Kapag gabi naman, ewan pero parang nadidiliman ako sa ilaw namin. Yung amo ko ay nag-decide na doon na lamang din sa kwarto niya na may bintana sa bandang balcony matulog kasi isang electric fan lang din ang meron kami that time at yung bawat pinto nga po pala ng apartment na iyon ay may screen door. Ang screen door po is kalahati lang yung screen at sa bandang baba ay aluminum na makapal naman po. Ang pwesto po namin sa pagtulog ganito. Yung amo ko sa kabilang dulo, tapos yung kasama ko sa gitna at ako sa may bandang pinto. Yung katapat ng screen door. Kaya kapag kami po ay matutulog na ay sinasara ko po ito. Weeks pa lamang po ang tinagal namin sa apartment na iyon. Pero yung kasama ko na papalit dapat sa akin ay mahilig ding makinig ng music sa radio. Ang gamit pa nga po niya noon ay ang kanyang cellphone na pwede pong makinig ng FM radio. Kung kaya't dahil dalawa naman yung kanyang earphone, hinihiram ko yung isa para makapakinig din ako. Kapag ganun kasi Sir Red ay nakakatulog po talaga ako agad-agad. Music minded din po kasi talaga ako. Nakakatulugan ko na nga lang din po ito at magigising na lamang kinabukasan na nakapasak pa rin ng earphone sa aking tenga. Subalit nitong gabi na mangyari ito, ewan ko pero nag-stop ang music na pinakikinggan ko. Hanggang sa nung kukunin ko na yung earphone at susuriin kung bakit nag-stop, ay naramdaman ko na para po akong napulikat. Hindi lang ang aking binti, braso, likod, basta't para pong meron akong pulikat sa buong katawan. Hindi ako makagalaw pero ramdam ko yung sakit. Alam niyo naman po siguro yung sakit ng napupulikat. Yung ganun pong tindi ng sakit Sir Red ay naramdaman ko po sa buong katawan ko. Pero ang nakapagtataka, ang mga mata ko ay nakagalaw ng malaya hanggang sa masilipan ko na yung screen door. Nagulat talaga ako Sir Red nung sandaling iyon dahil hindi ako pwedeng magkamali na meron pong bata na nakatayo doon sa mismong screen door na malapit po sa akin at sa tansya ko ay 5 years old pa lamang po siya. Maikli ang kanyang buhok na hanggang tenga lamang niya. Pero ang mas kapansin-pansin ay ang suot nitong uniforme na parang jumper style na stripes. Pinilit ko talagang gumalaw. Natakot ako automatically dahil paano pong magkakaroon ng bata doon. Ang pinakabatang kasama namin ay yung 14 years old nga na anak ng aking amo. Isa pa, parang kindergarten lamang na pupil itong nakita kong bata. At ang panghuli, paano siya nakapasok sa screen door namin gayong alam ko na bago ako mahiga kanina ay nilak ko iyon. As in nakatayo lamang siya at tinitignan ako. Ni hindi ko nga din po nakita na gumalaw ang naturang bata. Pinilit kong sumigaw. Literal na ibubuka ang bibig pero wala po talagang lumabas na kahit na anong boses o tinig.
Hindi naman po literal na nakakatakot yung mukha ng bata katulad ng mga nakikita o napapanood natin sa mga horror movies. Ang ikinatatakot ko lamang ay yung katotohanan na sino ito. Hanggang sa unti-unti ay naigagalaw ko na po ang aking mga daliri at tuluyan ko na pong naibaling sa aking katabi ang buo kong katawan. Nag-iba ako ng posisyon at sa hindi ko rin po malaman na pagkakataon, inantok ako. Parang napagod at nakatulog muli. Hindi alintana kung meron pa bang nilalang na nagbabantay o nanonood sa aking likuran. Naulit po ang ganitong senaryo ng sumunod na gabi. Kung yun nangyari nung una ay hindi ako makagalaw na parang binabangungot, sa pagkakataong ito naman, nagpakita ang bata pero lumabas na siya sa screen door. Ang ikinatakot ko po talaga ng lubos dito, Sir Red, although nakagalaw naman ako agad, ay yung katotohanan na nakita ko kung gaano kadali para sa batang iyon na lumabas sa screen door sa pamamagitan ng pagtagos dito. Agad ay pumasok sa aking isipan na muli ay bumaling sa katabi ko upang hindi ko na siya makita. At pareho din na nangyari katulad kagabi. Para akong napagod, inantok hanggang sa nakatulog ulit. Pero ang third time na nakita ko na naman itong batang ito ay mas nakakatakot sa naunang dalawa. Paano ba naman kasi, Sir Red? Namulat na lamang ang aking mga mata sa hindi ko rin malaman na dahilan ng isang madilim na hating gabi nang makita ko po talaga hindi lang ang outline kundi ang buong katawan nitong batang ito na nasa tabi ko na. Hindi po siya nakahiga, Sir Red, bagkus ay nakaluhod ang kanyang posisyon habang tinitignan ako na natutulog. Hindi lamang po siya ang nakita ko sapagkat sa kanyang likuran ay parang meron din pong babae na parang teenager na po, Sir Red, kung susumahin o susuriin yung tangkad niya. Itong babaeng ito ay hindi ko mamukaan. Parang haze yung kanyang muka. Nakatayo lamang po siya malapit sa screen door. Nakatingin din po siya sa akin kung pagbabasehan lamang ang direksyon o anggulo ng kanyang ulo. Takot na takot talaga ako nung sandaling iyon. Hindi ko alam kung saan nga ba ako magtatago o kung ano ang isisigaw ko. Pinilit ko po talaga na sampalin ang sarili ko pero sa hindi ko rin malamang dahilan ay hindi na naman ako makagalaw. Dinasal ko na lamang sa aking isipan na sana'y bumalik na ako sa realidad. At nangyari nga. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, hindi ko talaga pinigilan ang aking sarili na ikwento ang mga nakakatakot kong panaginip na iyon sa bahay. Dire-diretso kong ikwenento ang eksaktong mga nangyari sa kung paano sila nagpakita at pina-interpret ko pa nga kung meron ba itong hindi magandang pakahulugan. Ang amo ko ay tahimik lamang nang ngumunguya at nang matapos nga po niya ang kanyang kinakain ay nagsalita siya. Sinabi niya na hindi maganda ang halos magkakasunod-sunod na panaginip at iisa lamang daw ang nakikita ko doon. Ang suggestion tuloy ng amo ko ay mag-pray na lamang daw kami lagi bago matulog at yun na nga po ay inumpisahan namin nung gabing iyon. Born again po kasi yung amo namin. Hanggang sa every Sunday nga ay inaaya na rin nila ako na mag-church at yun din ang nakagawian namin. So simula nga po na mag-pray kami before matulog, sa awa po ng Diyos, talagang naging isang blessing ang sinabing iyon ng aking amo. Tumigil at hindi ko na po nakita ang mga elementong iyon sa panaginip o bangungot ko. Akala ko nga po
ay mag-i-stop na doon, pero hindi pa pala. May ilang buwan din noon na hindi po ako natuloy umuwi sa amin dahil sa personal na reason. Yung dapat na kapalit ko ay uuwi na lang sa kanila muna at kami na lang muna ng amo ko ang maiiwan sa bahay o apartment. And that time, nag-start na rin na doon sa apartment pumupunta ang mga estudyante na tinuturuan ng amo ko, sinsabi ko nga nagtututor po siya. Hindi bababa sa 10 ang mga estudyanteng pumupunta sa bahay na halos sabay-sabay kahit na meron silang tig-iisang oras na schedule. Meron din talagang tinakdang araw para sa kanila para hindi din po maging crowded at hindi rin makasagabal o kaya naman ay maging problema sa iba pang nakatira sa apartment na iyon ang ingay na gagawin nila. Kaya naman ang tutor po ay ini-start ng aking amo 6:00 ng gabi. Pero meron pong ilang mga estudyante na matapos pala ang kanilang dismissal sa eskwelahan na mga 4:30 or 5:30 ay dumediretso na doon. Nakakauwi naman din po sila at wala pong problema sa mga bata. Ipinagdarasal ko nga din noon, Sir Red, na sana'y hindi rin sila gambalain sapagkat sigurado hindi nila kakayanin. Ang kadalasan na student din ng mga amo ko noon, Sir Red, ay yung may mga personal driver din sapagkat kadalasan sa mga ito ay nag-aaral sa mga private school. Kaya kayang-kaya or let's say mayaman talaga. Hanggang sa isang araw, habang nag-i-snack ang mga bata, yung isang bata ay inutusan ng amo ko na itapon sa basurahan na nasa ilalim ng lababo namin yung wrapper ng kinain niya. Pero ang sabi po bigla nung bata, "No, I'm scared. There's someone inside the dark room." Sabi ng bata. Natawa pa nga ako dahil talagang Inglesero at para bagang naging anemic ako dahil doon. Hindi ko kaya makipagsabayan. But kidding aside, so yung amo ko po, sinabihan na lang yung bata na, "What are you talking about?" At sabay-sabay silang tumingin doon sa direksyon na tinuturo niya. Hanggang sa ako na po yung inutusan ng amo ko na magtapon ng mga balat ng kinainan. Pero bago po ako tuluyang magtapon doon sa basurahan sa may ilalim ng lababo, tiniyak ko sa bata kung gaano katotoo ang sinasabi niya. Sabi niya sa akin, Sir Red, meron daw po siyang nakitang isang babae na nakatayo doon sa dark room. Itong dark room na sinasabi niya ay yung kusina nga po. Hanggang sa bigla-bigla na lamang ay nakita ko rin po, Sir Red, kung paano po siyang matulala at tinitignan na lamang ang direksyon na iyon. Kinabukasan, hindi na po muli nagpa-tutor yung bata sa aking amo. Doon na po ako nagsalita at nagkuwento na naman sa aking amo patungkol sa hindi kaya'y mga hindi nakikitang kasama sa bahay. Hindi naman din naniwala ang aking amo at para nga pong dinisregard niya ang mga kwentong iyon. Nang sumunod na araw at gabi ay naging okay naman po at wala po akong naramdamang something weird. Hanggang sa sumapit ang isang Sunday. After po namin mag-church at sabay-sabay na mag-lunch, umuwi na kami sa apartment. Nagpahinga na ang amo ko sa room niya, so ako naman nakaramdam din ng antok kaya nag-decide na rin naman sa kabilang room na matulog at nakatulog naman din ako agad. Subalit, wala pa yata 1 oras ang aking itinutulog na iyon ay bigla-bigla na naman po akong napabalikwas. Paano ba naman kasi? Naramdaman ko po na parang may sobrang bigat na dumagan sa dibdib ko. Yun bang parang nakapatong siya as in sa ibabaw ko. Sobrang bigat na parang pinipress yung aking dibdib.
Napabalikwas ako ng sobra. Para nga din pong tinakpan nila ang aking ilong at bibig kung kaya't gayon na lamang ang lalim ng aking paghinga. Parang naghahabol na. Nagawa ko po na ipilit ang sarili ko na mabalikwas man lang upang nang sa ganun ay mawala ang nararamdaman ko. Hanggang sa napabaling po ako mula sa pagkakabalikwas doon sa may screen door. This time Sir Red ay nakakita naman ako ng napakalaki at napakatangkad na tao. Naglakad siya papuntang sala at matapos nun ay himala din po na nakagalaw at nakabangon ako. Ewan pero pagkabangon ko ay tumayo daw ako at tinawag ko pa ang kung sino na nakita ko sa may screen door. Tinatawag ko nga daw siya Sir Red sa pangalang hindi ko na pumatandaan. Basta't parang hahabulin ko siya at magtatanong kung anong ginagawa niya doon at kung sino siya. Pasensya na po kung medyo weirdo pero ganito po talaga ka-eksakto yung detalye ng mangyari ito. Hanggang sa nawala na lamang po siya sa aking paningin. Kitang-kita ko pa nga kung paano po biglang bumalot sa buong bahay ang fog na hindi ko rin alam kung saan nanggaling. Ilang minuto matapos ito ay natagpuan ko na lang ang aking sarili na nakayuko pala sa may gawin ng aming lamesa. Doon ko napagtanto na ito pala ay isa na namang masamang panaginip. Dito na rin pala ako nakaidlip. Hanggang sa kasamaang palad, wala pa nga pong ilang segundo noon Sir Red ay unti-unti kong iniangat ang aking paningin patungo naman sa napansin ko na isang mahabang dress at ito ay nanggagaling doon sa isang babae na nakaupo pala sa tabi ko. Hindi naman po talaga duguan or nakakatakot or sabihin natin na parang ganun sa mga white lady dress na talagang ang dungis at hindi mo mawari kung puti pa ba o kung ano ang kulay. Basta't parang maroon yung kulay ng kanyang damit pero hindi ko din po naaninagan ang kanyang itsura. Tulad po ng ginagawa ng ibang mga girls, nakita ko pa kung paano po niya hawiin ang kanyang napakahabang buhok na parang umaabot na rin po yata sa kanyang balakang. Hindi ako nakagalaw. Very ironic talaga ito Sir Red. Titig na titig ako sa ulo nitong babaeng ito pero hindi ko talaga makita ng malinaw o klaro ang kanyang itsura. Ni hindi ko nga din po makita kung meron bang tumutulong dugo o kaya naman ay wasak ang kanyang muka basta't malabo. Blurred na blurred. Hanggang sa naisip ko, parte pa ba ito ng masamang panaginip? Bakit halos sunod-sunod na? At ito nga lately, ang panaginip kong ito ay para ng naging series. Nagigising ako sa loob ng panaginip na nasa loob pa rin pala ng panaginip. Hanggang sa isang malakas na ingay ang aking nadinig at yung tunog niya kasi Sir Red ay para bang merong tinataga. Sa kada taga ay madidinig mo na merong humihingi ng tulong at lalong lumalakas ng lumalakas ang pag-iyak nun. Nanggagaling iyon sa labas. Hanggang sa tuluyan na meron pong nahulog na kaldero o anumang metal doon sa gawin ng kusina namin na siya pong ikinagulat ko at sa wakas ay nagising ako ng tuluyan. Para matiyak na ako ay nasa realidad na. Kinurot ko ng mariin ang aking pisngi. Nung moment na nakaaray talaga ako Sir Red at nakita ang buong paligid na ako lamang palang nag-iisa doon sa kusina, alam kong nagbalik na ako sa realidad. Pilit ko talagang tumayo doon Sir Red. Nag-alay ako ng dasal matapos nun. Nagtungo din ako sa kusina para maghilamos para mas lalong matiyak ko kung nasaan na nga ba talaga ako. Kinabukasan noon ay kwento ko talaga sa aking amo at sa mga kasamahan ko dito sa apartment
Ang naranasan ko na namang iyon. Laman ng kwento ko naman ngayon ay yung nangyaring ito. Yung bata, yung babae, at yung parabang nasa loob lang ako paikot-ikot ng aking panaginip. Hindi na daw ito isang ordinaryong bangungot. Ang sabi ng amo ko, maaaring may nais iparating sa aking mensahe ang mga kaluluwa nila. Natakot ako talaga, Sir Red. Natakot na baka kasi sa ganitong klasing pagpapakita nila ay hindi lamang sa panaginip na mangyayari. Or kung patuloy na magpapakita sila sa aking masamang panaginip ay baka hindi na ako magising kinabukasan. Hanggang sa tuluyan ng umamin ang aking amo. Maging siya daw ay marami na rin daw nararamdamang kakaiba at yung bata't babae na nagpapakita daw sa akin, Sir Red, at yung lalaking malaki o matangkad ay nakita at nagparamdam na rin pala sa amo ko. Hindi na lamang daw niya ito kinikwento at pilit na binabalewala sapagkat mas naniniwala siya sa Panginoong Diyos kesa sa mga gawa-gawa lamang daw ng kababalaghan at misteryo. Bukod pa riyan, hindi na lamang daw po niya kinikwento sa amin para hindi rin kami magsialisan. Ang sabi niya sa kanyang kwento at karanasan, sa parehong screen door din daw niya namamataan ang mga nilalang. Sa panaginip din, katulad sa akin. Dumating din ang pagkakataon na mag-imbita ang aking amo sa pinsan niyang sina Ate Joanne at Kuya Ray sapagkat nabalitaan niya na uuwi na ang mga ito sa Cebu sapagkat tiga doon naman talaga sila. So agad-agad ay nag-decide ang aking amo na why not bumisita daw muna ang mga pinsan niyang ito at isama ang kanyang mga pamangkin doon sa aming apartment upang kahit papaano ay magkabanding-bandingan. So bago po ang bandingan nila nang maganap ito ay nag-church po muna silang lahat. So after nilang magsimba, gumawi na sila sa apartment. Pero wala pa man po kaming kinikwento sa kanila ng mga naranasan naming kakaiba. Pagkakita pa lang po nila mula sa labas ng apartment, sinabi ng kanyang pinsan na babae na si Ate Joanne, weird, mabigat sa pakiramdam at parang haunted ang apartment ng amo ko. Binaliwala na lamang namin iyon kahit na nagkatitigan kami ng aking amo. So ang ginawa na lamang niya para maibaling sa iba ang atensyon ng lahat ay yung inutusan niya ako na bumili ng barbecue doon sa may kanto at yun na daw ang aming magiging hapunan. Dahil gusto rin namang gumala-gala nung dalawang anak ng pinsan ng aking amo, isinama ko na lamang sila. Hanggang sa nang lumabas nga po kami sa bandang gate ay napansin ko rin na sumusunod na rin ang aking amo. Ang sabi ay may bibilhin din daw siya sa labas at para hindi na magpatong-patong ang utos sa akin ay tutulungan na lamang daw niya ako. Sa katunayan ay humabol pa nga si Ate Joanne sa amin at silang dalawa ng amo ko ay nagtungo na sa kalapit na convenience store habang kami naman ay doon sa barbecuehan kasama yung dalawang anak ni Ate Joanne. Naiwan na lamang po sa apartment si Kuya Ray. Bali ilang minuto din po ang ginugol namin sa labas bago tuluyang umuwi sa apartment. Naabutan namin si Kuya Ray sa labas ng balkonahe at siya po ay naninigarilyo. So pag-akyat namin sa hagdanan patungo sa aming apartment unit, sinalubong kami ng nakakunot noo na si Kuya Ray. Pagkabuga nga po niya ng usok ng sigarilyo. Agad ay nagtanong kung umalis pala kayong lahat? At nagtaka kami sa tanong niyang iyon. Ang amo ko naman ay nagtanong kung bakit. Ang sabi niya, kaya daw siya nagtungo sa balkonahe hindi upang hintayin ang aming pagdating, kundi
para mahimasmasan daw po siya mula sa pagkakatulog sapagkat hindi siya pwedeng magkamali na ginising daw po siya ng isang bata na patalon-talon sa kanyang hinigaang bed. Nangilabot po kami that time, pero pinili na lamang din po namin ng amo ko na huwag sulsulan o kaya ay dagdagan ang kwentong katatakutan na iyon. Paggabi na rin kasi noon at talagang kahit papaano ay nakararamdam na ng gutom ang lahat. So nang ma-prepare na lahat ng aming kakainin, pansamantala ay nalimutan namin ang kababalaghang nangyari kay Kuya Ray. Andun na sa dulo talaga ng dila ko na nais kong magkwento at ipatanong kay Kuya Ray kung anong itsura ng bata at baka iisa lang ang aming nakita. Iisa lang ang nakita niya at ang laman ng panaginip ko. Hanggang sa bigla-bigla, tinawag ni Ate Joanne ang kanyang mga anak at nakatitig siya sa may gawin ng screen door. Nagtaka kami lahat doon, Sir Red. Paano ba naman? Lumapit pa si Ate Joanne sa may screen door na animoy may tinatawag. Anak po niya ang tinatawag niya. Tinawag siya ng amo ko at sinabing, "Hoy, andito yung anak mo. Sinong tinatawag mo dyan?" Which is totoo naman. Hindi namin alam kung bakit hindi nakita ni Ate Joanne yung dalawang anak niya na nakaupo na doon sa mismong dining. Ang sabi ni Ate Joanne, nakita daw niya yung isang anak niya na naroroon pa sa labas ng screen door kaya't pupuntahan nga daw niya para nang sa ganon ay tawagin kasi baka hindi daw nadidinig ang pagtawag. Never po kaming nag-open ng usapan tungkol sa kababalaghan ng apartment. Hanggang sa bigla-bigla, si Kuya Ray na ang nagsabi sa itsura ng nakita niyang bata. Doon ay nasagot agad ang katanungan ko kanina pa sa kung anong itsura ng bata na nakita ni Kuya Ray. At hindi ako nagkamali. Parehong-pareho sa nakita ko, nakita ng amo ko at nakita ni Kuya Ray. Hanggang sa maramdaman namin ang isang mainit-init na hangin na nanggaling sa kung saan. Una kong tinignan ay ang mga kortina ng bintana pero kataka-taka na hindi man lang nahangina ng mga iyon. Ang tanong ay kung saan nanggaling ang ihip. Wala man talagang gumalaw sa kahit na anumang mga kortina sa may bintana. Para bang nanggaling lang iyon sa gitna ng aming dining table. Humampas isa-isa sa lahat ng nakapalibot sa table. Doon ay parang nagets ni Ate Joanne. May hindi talaga maganda sa apartment ng amo ko. Alam niyo Sir Red, yung nagkatinginan na lamang po kami at yung bawat tinginan namin ay sobrang makahulugan at iisa ang tinutumbok. Merong multo. Matapos noon ay bigla na lamang nagsalita ang amo ko na, "O siya, kumain na lang tayo, hayaan niyo na yun." Na para bang doon pa lamang sa pahayag ng aking amo na iyon, wag na lamang namin masyadong pag-usapan. So after po nilang kumain ay inihatid na rin namin sila sa labasan sapagkat naroroon ang kanilang sasakyan. Nagpaalaman na rin po sa isa't isa at kami naman po ng amo ko ay bumalik na ng apartment. Marami pa pong nangyari sa amin matapos ang gabing iyon. Hindi din talaga siya tumigil. Hanggang noong December 2012, ako po ay nag-resign na sa aking amo at nagsama na kami ng tatay ng anak ko noon at ngayon nga po ay naririto na sa Maynila nagstay. Wala na rin po akong masyadong balita sa amo ko kung kumusta sila o hindi naman kaya ay nakaalis na nga ba sila sa apartment na iyon.